Breaking news. Umiinit ang usapan matapos kumalat ang ulat na umano'y naglabas na ng warrant ang Korte Suprema laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong impormasyon, nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa publiko at mabilis na nag-trending sa social media. Patuloy namang tinututukan ng mga mamamayan ang bawat detalye habang hinihintay ang opisyal na pahayag mula sa kinaukulan. Sa loob ng palasyo, mabilis na kumalat ang tensyon matapos makarating ang balitang ito sa mga opisyal. Ilang ulat ang nagsasabing nagkaroon ng emergency meeting upang talakayin ang naturang issue at ang posibleng epekto nito sa administrasyon. Gayunpaman, nananatiling tahimik ang mga pangunahing opisyal at hindi pa nagbibigay ng pahayag tungkol sa umano'y warrant na iniugnay sa Pangulo. Samantala, hinihimok ng mga eksperto at tagamasid ng politika ang publiko na manatiling kalmado habang wala pang formal na kumpirmasyon mula sa Korte Suprema o sa Palasyo. Inaasahan naman na maglalabas ng opisyal na anunsyo ang mga sangay ng pamahalaan sa mga susunod na oras upang linawin ang totoong estado ng sitwasyon. Patuloy kaming magbabantay at mag-uulat sa anumang bagong detalye kaugnay ng isyung ito. Bago yun na, magamit na yan. Maraming salamat po. Maraming salamat. He extends the olive branch para po magkabati po kayo. What will it take for you and the President to patch things up? Hindi ako pwedeng makipag-arreglo dyan dahil sabi ng tao, sinungaling ako, wala akong... Ako ang isang taong isang salita. Nahiya po akong bumaliktad. Po, no, nananawagan din po kayo na bumaba ang ating Pangulo. Dapat lang dahil sobra na, tama na. Oo, pero sa tingin nyo ho ba, papakinggan kayo? Wala pa akong kilalang presidente na kusang bumaba po sa kanilang sa kanilang pag hindi pwesto, sila sa bumaba, baka mas masahol pa sa nangyari sa tatay niya. Oo. Ay, hindi bababa yan dahil parang totoo yung sinasabi nilang bangag. Hindi ako nagsabi, sinasabi lang. Bangag. Hindi, ang sumasagot sa akin, mga trolls eh. Alam niyo mga kababayan ang sumasagot sa akin, trolls. Farm trolls. So ibig sabihin doon, isang building, puro computers, yan, tigasagot nila. Panira sa akin. Kaya sila, wala. Pero, so, Gov, hindi kayo, wala kayong tiwala. Naku, kung hindi raw bababa mga ka-reaction dahil hindi siya bababa, dahil bangag siya, naku. Malupit po yan mga ka-reaction ha, magagaya daw po siya sa tatay niya, naku. Hintayin po natin yun ha, ako excited po makita yun eh. Sa ICI po, kasi wala, zero. Pero po yung mga pangalan, dahil pinapaboran nila si BBM na siya nag-create niyan. Pero yung lahat yung gusto nila lumabas, yun lang. Kaya sinara nila, nung nagsabi na yung mga engineers, mga contractors, hindi pwede sabihin yan, sinara na. Sino yung mga pangalan sa tingin nyo po ang pinoprotektahan? Aside, sabi nyo nga kasi pinoprotektahan ng ating Pangulo. Pero sa tingin nyo po, kung yung investigasyon po ay nagsasabi po ng mga pangalan na ayaw ipasabi, kayo po, ano po ang nakikita nyo pong sino po yung mga nakikita nyo mga pangalan na hindi lumilitaw? Presidente at si Speaker. Dating speaker. Siya pa rin ang speaker. Siya pa rin, si Martin Romualdez pa rin po? Si Speaker Martin Romualdez. Linagay lang yung mabait na speaker ngayon. Si Faustino D. Opo. Pero siyang nasusunod lahat dyan. Okay. Dahil siyang tigabigay ng lahat. Opo. How about po, si Saldi ko po? Sila lahat, ito, ginamit lahat. Paano nila magagawa yan kung walang mastermind? Kung walang mag-approve? Sino ang mastermind? Isa lang ang mag-approve sa lahat ng pundo ng gobyerno. Only the President of the Republic of the Philippines. Siya ang pumipirma sa GAA or yung National Expenditure. Nire-review niya yan. Wala yan kung nabantayan. Ang daling bantayan eh. I-involve lang yung mga local government, governors, mayors. Kaya ko, nung mayor ako, lahat ng kapital, etong project,
bantayan nyo yan. Paalam nyo sa taong bayan, binabantayan, kaya walang ghost project. Ito, tinago eh. Tsaka ngayon, trillion na yung pinag-uusapan natin, di ba? Lahat ng departamento. Opo. Ito, ano lang, flood control lang. Di ba, mayroon ding, may panawagan pang isa pa si Gove na dapat nga para sa kabutihan ng bayan, di ba po? That's your words, no? Bumaba si BBM para sa kabutihan po ng bayan. Ito, looking at it po na meron din silang kinaso sa inyo. Kung halimbawa lang po, mapatunayan meron din kayong pananagutan, are you willing to do the same that you are asking the President? Ay, magbabayad pa ako 5 million kung totoo yun. Meron ka po. May premium pa. Yung nag-file, kung totoo yung pinahal niya, bibigyan ko 5 million. It's supposed to be baseless and malicious, as you said, di ba? These accusations. Sa tingin niyo po, sino yung Nasa likod. nasa likod po ng pagsasampa ng kaso sa inyo? Maraming pera. Sino maraming pera? Alam niyo na sino maraming pera ngayon. Yung sino mga po? flood control. Pero ito po, Gov po, no? Isa sa mga attack dog yun. Yun. Ang record nung nag-file, tinuspindi na ng Korte Suprema. Trabaho niya yan. Yan na naman na nag-file sa akin nung panahon ni Pari Erap. The same so person, lagi gawain the niya yan. same, oo. At meron akong at patunay na wala naman binibigyan ng pera, sabi niya. Madalas sa akin humingi ng pera. Kaya meron akong, ewan ko kung naibigay ko, nagpasalamat po sa akin. Maganda itong bangko, itong ating kababayan, suportahan natin. Yung B-Bank. Na pinamimigay ko yung B-Bank para sa taong bayan. Yeah. Oo. Pero Gov, kayo, sabi mo mukhang no turning back na ito, no? Sabi nyo mukhang hindi na kayo magkakaayos. Dati sinabi nyo rin yan, correct me if I'm wrong, tungkol kay Erap at saka kay Manny Pacquiao. Pero nagkabati rin kayo. Parang panahon lang naman panahon lang. Pero sa tingin nyo ba, hindi rin ho ba dapat na tama rin na ibunyag na ditong administrasyon yung sobrang malawakang korupsyon. Tama. Kasi regardless of who is behind it, no? Yes. But isn't it about time also na kumbaga it's the president who initiated this, but you're saying that he's behind it, he's responsible. But the mere fact that he came out and had this investigation started, isn't that a point for the president? No. Yun ang ginawa niya para hindi umabot sa kanya. Paimbestigahan niya lahat yun. Matapos ng term yan, di pa tapos ang investigasyon. Tapos pupunta sa ibang departamento, hindi na maubos yan. So it's a delaying tactic po. Delaying tactic. It's a delaying tactic, pero totoo lahat yun. Pero hindi ba tama rin na Ginawa nga niya pang lipstick, kagaya yung 500 billion, 500 billion na budget ng flood control, tinanggalan niya ng 29 billion. Parang lipstick lang. Parang facelift. Para kunyari malinis siya, mahiya kayo. Dapat mahiya. Siyang mahiya. Mahiya tayo, dapat. Pero Gov, kung totoo na yung sinasabi niya, bakit hindi maimbestigan ng Ilocos Norte up to now? Bakit sa Senate tinatago Ilocos Norte? Tinago Ilocos Norte, ayaw ang galawin. Ang hiningi ko lang, punta kayo sa Ilocos Norte, napakadali. ICI, punta naman kayo sa Ilocos Norte, up to now ayaw galawin. Anong makikita po nila pag pumuntang ICI po? Nako, ang daming project doon na hindi natapos. Flood control pa rin ho ba? Flood control rin Flood po? control lahat. Ang dami. Binabahab ho ba sa Ilocos Norte? Of course. Malakas po. Malakas. Oo. Pero ngayon, ayaw papuntahin yata ang mga tao. Balita ko, binabantayan na ng sundalo. Ginagawa, hinahabol, pero yun ang gusto. Gov, I'm sure hindi lang flood control yan, So pag pumunta po yung ICI, siguro para mabigyan nyo ng guidance, kasi mukha pong may alam po kayo dyan sa nangyayari sa Ilocos. Ano po yung pwede nilang silipin pa ibang proyekto? Marami, lahat. Kalkalin lahat. Kami, kalkalin nyo rin. Ang may pagmamalaki ko lang po sa amin, maski anong gawin nila, wala silang makalkal, that from the poorest province kami, we are now the fifth richest province in the entire country. Asa ang Ilocos Norte, kasi lalim pa rin. Ilang presidente na sila. Doon kayo mag-base. Kung corrupt kami,
Bakit mag-progress ang Ilocos Sur? Pero, Tama. Gov, ano sa tingin nyo ang end game dito po ng administrasyon? Sa tingin nyo, sa tagal nyo na po na sa politiko, kilala nyo na po halos lahat ng mga presidente po, ano po sa tingin nyo ang end game? Ito ba ay dahil gusto niyang i-redeem yung pangalan ng mga Marcos? Nako. Para po sa mga Duterte, para wala po silang kalaban sa 2028? Ano yung nakikita nyong end game? Yung sinasabi mo na para, yun din akala ko noon. Gagawa sila mabuti para malinis ang pangalan ng tatay nila na napatalsik ang buong Pilipinas. Yun ang pagkalam ko. Nako po. Wala eh. Inumpisa na nila, unang taon pa lang, inumpisa na nila ito. Kaya sinadya ito. Sinadyang... Itong administrasyon na ito. Oo. Sinadya po yung mga flood Yung mga control. flood control. Hindi lang yun. Pero Lahat na ng sinabi project. po ni Senator Ping Lacson po, systemic. Sabi niya, he went as far back as 10 years ago. Kumbaga, sa panahon rin ng administrasyon po ni Duterte, nasilipan na rin po na meron. Siguro po, lumala ng lumala. Diba? Dati daw, sa panahon daw ni Pinoy, baka 10% lang. Diba? Tapos umakyat po, naging 10 to 15 sa panahon po nila Duterte. Pero ngayon lang daw talaga, umabot sa 25 hanggang 30%. Pero Hindi systemic. Hindi lang 30%. Hindi lang. So magkailan po? Ilan Sinasagad pong percent? Ano po ang sagad? Sagad, halos lahat na para gagawin nila, alis na lang sila pagkatapos ng term nila. So, hindi, para sila... This is the biggest scandal ever. This is the biggest. Ito na pinakamalaki. Correct. Sa 8 presidente na nakita ko, lahat mayroong issue. Pero ito na ang pinakamalaki na lantaran. Saka hindi nila inintindi yung mga pinasasagot ng AI. Yung mga attack dog. Yun na ang pinasasagot. Sa tingin niyo po may magiging accountable at the end of the investigation? May pag-asa pa po ba na maayos po ito? Kung magkaisang taong bayan, dapat patalsikin na ang ating presidente kung hindi siya makinig. Pero Gov, sa November 30, merong malawakan na naman po na rally. 'Di ba nangyari po yung September 21, nandun po rin kayo. Wala ako. Nandun ako, nagpakain lang. Oo, nagpakain ka lang. Pero nakita ko Kinain kayo. naman lahat. Nakita ko kayo, 'di ba? Meron nga kayong yung parang bus na mimigay kayo ng lugaw. Nakita rin po kayo na naglalakad rin po sa White Plains Avenue. Pero yun na nga, ang tanong ko po, November 30, may isa na namang malawakang rally po laban nga dito sa korupsyon. Yes. Sa tingin mo ba, kumbaga, hindi pa rin po natitinag yung pag-asa ng mga Pilipino na may mananagot, there will be accountability, may makukulong, meron pong kailangan restitution, kailangan ibalik po ang bilyong-bilyong po na ninakaw po sa ating kaban. Yes. Ako, hindi ko masyadong bintangan ng mga engineers, mga contractor. Binigay lang sa kanila eh. Ang ikulong yung nagbigay sa kanila. Mastermind nga po. Mastermind. Or yung mastermind, siya nag-utos, siya nag-approve, binigay like, for example, like in Diskaya, 31 billion in 3 years. Ako, 9 years. Wala po 1 billion. Kaya pala kayo nagtatampo. Ito ang talagang... Kung nabigyan kayo ng 31 billion, siguro wala kayo rito. Never ako May resibo siguro. Ako, record lahat eh. Hindi kami, project na ito, para lang masustain yung company namin dahil nag-divest ako, hindi ko na hindi, pang sweldo na lang sa mga empleyado ko napakarami. So, Governor, marami po nagtataka. Kung kayo hindi masyado nabiyayaan ng mga flood control project, paano, ano po ang primerong negosyo po ni Governor Chavit Singson? Bakit parang hindi kayo naubusan ng pera po? Marami po akong negosyo. On record. Naka-record naman ako. Hanggang ngayon kinakalakang nga nila. Ano Masipag po ako. Bata pa ako, nagnenegosyo na ako. Bata pa ako nang biggest trader ng tabako nung araw pa. Kumita na ako ng bilyon. Bata pa ako. Hanggang ngayon po, tobacco pa Nabili rin. ko na ang electric plant sa Bigan nung araw. Bata pa ako. Nakabili ako ng maraming bahay sa Bigan, mga old houses. Bata pa ako. So, nag-invest ako, puro lupa. So, may pinanggalingan. May construction company kami. Dahil engineer ang tatay ko eh. Contractor. Bata kami, iniwan na ako, umalis lahat ang parents ko because of peace and order.
hiningi ko sa tatay ko na babalik ako magbanay sa mga negosyo namin. Talagang masipag po ako. So, Gov, kung sakali nakikinig po ang ating presidente ngayong umaga at nakikita niya na talaga nagtatampo kayo. Kung if Hindi ako nagtatampo. So wala na po talaga? Kanina sabi niyo kasi Hindi ako nagtatampo, nagreklamo lang. Okay. If he extends the olive branch para po magkabati po kayo, what will it take for you and the president to patch things up? Hindi ako pwedeng makipag-areglo dyan dahil sabi ng tao, sinungaling ako, wala akong... Ako ang isang taong isang salita. Nahiya po akong bumaliktad. Okay. So, talagang point of no return na. FO na Yes. sila talaga, Pat. Oo. Dahil Alam mo, nga, FO, friendship over na talaga. Friendship over talaga. kung matinong tao siya, baka pwede. So may chance. Hindi, pero may chance. Kung matinong tao. Governor, nakita natin kanina sa picture po, si President, si PBBM, siya na pong mismong lumapit kay President Xi Jinping ng China. Yung Nakakaya. inaangkin niya. Ako, nahiya ako. Babanatan ko yung president, babanatan ko China, tapos lalapit ako, mahiya ako. Dapat from the very beginning, hindi niya binanatan ng China. Automatic. Being the president and being a country, of a developing country, he should be neutral to all countries. Di ba sabi nga niya, friends to all, enemies to none. Dapat nung araw pa. Oh. Binubuli niya ang China noon pa. Siya pa nagbubuli? Siya. Siya, kaya tulungan niyo ako. China ganito. Tulungan niyo ako. China ganito. Hindi pwede yun. Ito, may phone-in question. Nag-text ang aking pinsan, si Nina Daza Puyat. Magkaibigan ho daw ba kayo ni Senator Amy? Kasi yun, kapatid po yun. Yes, magkaibigan kami. Kawawa naman si Amy dahil damay talaga. Marcos kasi yung family name, so nadadamay. So you agree with Amy's position? Yes. Siya nagsabi na talagang masama itong gobyerno nito. Pero maano rin ho ba kayo kay Sara Duterte? Ako, wala akong pinapanigan. Pag natanggal kaya nga ito, dapat mag-resign na si President Bongbong dahil baka mas masahol pang abutin niya kaysa tatay niya. Nakikinita niyo po yun. Yung mga iba, pinapatay. Yung mga iba, nag-suicide. Yung iba, nahiya kagad. Nagre-resign. Ito, pakapala ng mukha eh. Ito, Gov, lagi pinapanawagan niyo nga po mag-resign siya. So sa tingin niyo po, sinong papalit sa kanya? Sinong dapat pumalit? Ang suggestion ko, yung mga Supreme Court muna mamili sila ron. Ang maging acting president, then mag-usap-usap ang military, Supreme Court, and other group. Religious group and the political group. So, mag-usap-usap po anong gobyerno gagawin natin para Eto, wag na tayong umasa na maayos ang gobyerno nito dahil sila may gawa eh. Paano nilang ayusin? Sila may gawa. Hindi naman tayo gago, hindi naman tayo pipi. Yun ang naiinis ako. Ayusin daw nila. Umpak, sabi nila, ayos na. Sila gumawa eh. Paano nila maayos? Imposible yun. Ano ba? Gago ba tayong mga Pilipino? Hindi naman tayo gago. So, kayo po talagang, yung nyo, panawagan nyo talaga, step down. Step down. Step down talaga. Tapos, appoint. Kung hindi mag-step down, we have to force. We have to force. Force, as in, magkakaroon na naman ng EDSA revolution. Hindi ba kayo natatakot? Hindi pa ba kayo pagod sa EDSA? Nakailang EDSA na po tayo? Well, I have to sacrifice because may kinabukasan ng ating kabataan to eh. I have to talk. I have to say my word. I have to... You don't want to wait until the ICI comes out with their final investigation. Kalukuhan yung ICI. You really feel na Kalukuhan, I'm dead sure. Kasi kalukuhan. Inapoint niya eh. At sang lumalabas ngayon, pinagtatakpan niya lahat yung mga gustong pangalan lumabas, hindi pwede. Yun lang gusto nilang ilabas. Kaya kung palabasin nila, ang kinukulong ngayon yung mga nagsasalita ng gusto. Mga engineers, mga contractors, palabasin nila, tingnan yung magsasalita lahat yan. Gov, ako curious. Alam namin matapang ka talaga, tigre nga yung mga alaga mo. Hindi, tigre nga yung alaga. Babae lang, takta ko eh. Babaeng tigre. Ito, Gov,
Hindi ba wala ba kayong pangamba na makasuhan kayo ng sedition? Dahil talagang openly. O hindi ba kayo natatakot sa buhay ninyo? You're calling, and Francis is calling on the military to side with the people, and No, wala po the ba kayong... military should protect the people. I-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa dun na lang sa mga line agencies natin. Tapos, mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos, in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay presumption of regularity, ina-expect natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos.
Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan Books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito? Chair, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event